May mga gabi na hindi mo malilimutan, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa hapdi. Ang hapdi na tumatagos hanggang sa buto. Para sa akin, iyon ang gabi ng engagement party ng sarili kong anak. Ang kaisa-isa kong anak, si Isabel. Nakatayo ako sa isang sulok, malapit sa napakagandang buffet table. Ang hawak ko, isang maliit na kahon. Regalo para sa kanya. Simple lang, pero mula sa puso, sa paligid ko, ang maririnig mo ay tawanan. Ang tunog ng mga baso ng champagne na nag-uumpugan, ang masasayang kwentuhan. Lahat sila nakatingin kay Isabel. Ang ganda niya sa kanyang puting bestida. Mukha siyang isang anghel. Pero alam niyo ba, kung minsan, ang mga anghel ay may sungay na hindi nakikita. At ng gabing iyon, ipinakita niya sa akin ang sungay na iyon. Lumapit siya sa akin. Hindi para yumakap, hindi para magpasalamat. Lumapit siya at ang kanyang mga mata, malamig. Mas malamig pa sa yelo. Bumulong siya sa akin, pero ang bawat salita ay parang isang sampal na narinig ng buong mundo. Sabi niya, "Me kung dukmardin dam kurikwakon." Ibig sabihin, hindi ka imbitado sa kasal ko. Sandali akong natigilan. Ang puso ko, parang biglang tumigil sa pagtibok, pero hindi pa siya tapos. Dagdag pa niya, "Me etat dokhai, tu isem laimindi, badya." Ibig sabihin, toxic ka. Tumingin ka sa salamin, matanda. Matanda, ang salitang iyon, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko. Matanda, narinig ko ang hagikgika ng mga kaibigan niya sa likod. Ang mga bridesmaids niya. Para sa kanila, isa itong palabas. Isang malaking biro. At ang nanay nila, ang punching bag. Ngumiti si Isabel pagkatapos. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiti na nagsasabing, "Ako ang nanalo." Sa sandaling iyon, ang naramdaman ko ay hiya. Isang matinding hiya. Ang uri ng hiya na gusto mong maghukay ng lupa at ibaon ang sarili mo sa harap ng kanyang mga magiging biyenan, sa harap ng mga kamag-anak, sa harap ng lahat, ang sarili mong anak, ang sarili mong dugo at laman, ang siyang nagbigay sa iyo ng ganitong kahihiyan, walang utang na loob. Iyon ang tamang salita. Walang-wala. Pero heto ang hindi nila alam. Habang tumatawa sila, habang ipinapahiya ako ng sarili kong anak, hindi ako natinag. Dahil sa isip ko, may isang sikreto. Isang malaking sikreto na ako lang ang nakakaalam. Sa loob ng 38 taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan. Mula nang ikasal kami esenenyumaong asawa ko, si Roberto. Ako ang nagbudget ng kakarampot naming sahod. Ako ang nag-alaga kay Isabel nang magkasakit siya. Ako ang gumising ng madaling araw para ipagluto siya ng baon. Ako ang nagtahi ng mga punit sa kanyang uniforme. Lahat, ginawa ko ang lahat kahit noong nagkasakit si Roberto. Ako ang nag-alaga sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga dito mismo sa bahay na ito. Ang bahay na ito, hindi lang ito pader at bubong. Ito ang aming buhay. Bawat sulok nito may alaala. Ang marka sa pader kung saan namin sinusukat ang tangkad ni Isabel bawat taon, ang gasgas sa sahig kung saan niya unang natutunang magbisikleta, ang hardin sa likod bahay kung saan kami nagtatanim ni Roberto tuwing linggo. Pero para kay Isabel, wala itong halaga. Para sa kanya, ang bahay na ito ay isang asset, isang ari-arian. Isang bagay na hinihintay na lang niyang mapunta sa pangalan niya. Ilang beses niyang sinabi sa akin, ibig sabihin, "Ma, magkakaroon din ng style ang bahay na to kapag ako na ang tumira." Sinasabi niya iyon na parang biro. Pero ang mga mata niya, seryoso. Para sa kanya, ako ay isang istorbo. Isang lumang kasangkapan na kailangan ng itapon para magkaroon ng espasyo para sa mga bago. Naging ganoon ako sa sarili kong pamamahay. Isang background noise, isang multo na gumagala pero walang nakikinig, walang pakialam, nag-iisa. Iyon ang nararamdaman ko sa loob ng 2 taon. Nag-iisa sa piling ng sarili kong anak. Pero
Ang hindi niya alam, ang malaki niyang pagkakamali ay ang isipin na habang buhay, akong mananatiling isang multo. Akala niya mahina ako. Akala niya dahil matanda na ako, wala na akong magagawa. Ngumiti siya ng gabing iyon. Iniisip na tapos na ang laban. Ang hindi niya alam, 3 araw bago ang party na iyon, habang abala siya sa pagpili ng bulaklak at pagkain para sa kanyang kasal, ako naman ay nasa opisina ng isang abogado. May hawak akong ballpen at sa harap ko, isang kontrata, ang Deed of Absolute Sale. Habang iniisip niya ang kanyang magarbong kinabukasan sa bahay na ito, pirma ko lang ang katapat. Isang pirma. At sa isang iglap, ang bahay na pundasyon ng kanyang mga pangarap ay hindi na sa amin. Naibenta ko na. Iyon ang aking lihim na yaman. Hindi pera, kundi desisyon. Ang aking trump card. Akala niya siya ang reyna sa aming chessboard. Ang hindi niya alam, ang maliit na lola na tinatapak-tapakan niya, ang pawn na minamaliit niya, ay ang siyang gagawa ng huling galaw. Checkmate. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi. Pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na sinubukan niyang yurakan sa harap ng lahat. Ang dangal ng pamilyang binuo namin ni Roberto. Gusto niya akong mawala. Gusto niya akong maging isang anino na walang boses. Ngayon, babawiin ko hindi lang ang bahay. Babawiin ko ang aking dignidad. At bibigyan ko siya ng isang leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Isang leksyon na ikukwento niya sa kanyang mga magiging apo kung may makikinig pa sa kanya. Mananatili siyang nakangiti ngayon. Pero hintayin niya lang. Hintayin niya lang ang pagdating ng sobre. Ang sobre na magpapaguho ng lahat ng kanyang pinapangarap. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng mga magulang na nakaramdam na parang naging dayuhan sila sa sarili nilang pamamahay. Para sa lahat ng nakaranas na maliitin at baliwalain. Kung nakaka-relate ka sa kwento ko, i-like at i-share mo ang video na ito at mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Naranasan mo na ba ang ganitong klaseng sakit? At sabihin mo na rin kung saan ka nanonood. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento dahil minsan, ang kailangan lang natin ay malaman na hindi tayo nag-iisa. Samahan niyo ako at panoorin natin kung paano guguho ang mundo ng isang anak na walang utang na loob. Ang pagbabago, hindi iyan nangyayari sa isang iglap. Ito ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa iyong sistema. Hindi mo namamalayan hanggang sa isang araw, manhid ka na. O mas malala pa, patay na ang parte ng puso mo na dati puno ng pagmamahal. Ganyan ang nangyari sa amin ni Isabel. Hindi naman siya ganito dati. Hindi talaga. Nang pumanaw ang asawa ko, si Roberto, ang aking kabiyak sa loob ng 38 taon, gumuho ang mundo ko. Akala ko, sa gitna ng matinding sakit, kami ni Isabel ang magiging sandalan ng isa't isa. Akala ko lang pala, sa simula, andyan siya. May mga yakap, may mga salitang, kaya natin to, ma. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti siyang nagbago. Ang mga yakap ay naging tapik na lang sa balikat. Ang mga salita ng pag-alo ay napalitan ng pagkadismaya. Ang unang senyales ay ang mga maliliit na bagay. Ang pag-ikot ng kanyang mga mata tuwing ikinukwento ko ang mga alaala namin ni Roberto. Para bang nagsasawa na siya. Minsan, habang nag-uusap kami tungkol sa gastos sa libing, nasabi ko kung gaano kamahal ang lahat. Ang sagot niya, "Hay nako ma, ang drama mo naman. Ang sakit pakinggan na ang pagluluksa mo ay tinatawag na drama ng sarili mong anak." Pero tiniis ko. Sabi ko sa sarili ko, dala lang siguro ng pagdadalamhati. Naghahanap lang siya ng paraan para makayanan ang sakit. Pero ang pagdadalamhati, hindi iyon ng iinsulto. Ang pagdadalamhati ay hindi ka tatawaging palamunin sa sarili mong kusina. Ginawa iyon ni Isabel. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dilata sa aming pantry,
Ang pantry na ako mismo ang nagpuno sa loob ng maraming dekada, pumasok siya. Tiningnan niya ang paligid, mula sa sahig hanggang kisame, na para bang sinusukat na niya ito para sa kanyang mga bagong gamit. Tapos sinabi niya, "Ma, dapat isipin mo nang lumipat sa mas maliit na lugar." Tumingin ako sa kanya, nagtataka. "Bakit naman, anak?" tanong ko. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Let's be honest, ma," sabi niya. "Magkakaroon din ng style ang bahay na to kapag ako na ang tumira." Style, estilo. Para sa kanya, ang bahay na ito, ang bahay na binuo namin ni Roberto mula sa aming pawis at pangarap, ay kulang sa estilo. Ang bahay kung saan siya natutong gumapang, maglakad, at mangarap ay isa na lang lumang gusali na kailangan ng makeover. Para sa kanya, ang kasaysayan ng pamilya namin ay basura. At ako ang tagabantay ng basurang iyon. Mula noon, sunod-sunod na ang pagtatama niya sa akin sa harap ng ibang tao. Kapag may bisita kami at may ikukwento akong isang bagay, bigla siyang sisingit. Sasabihin niya, "Actually, hindi ganyan nangyari." O, "Ma, ibang tao yun." Pinapalabas niya akong ulyanin, isang matandang wala nang alam. At ang mga bisita, ngumingiti na lang sila ng alanganin. Ako naman, napapahiya. Tumatahimik na lang ako. May isang pagkakataon, kaarawan ng apo ko, si Miguel. Naghanda ako. Nagluto ako ng paborito niyang spaghetti at fried chicken, tulad ng ginagawa ko taon-taon. Pagdating ni Isabel kasama ang kanyang nobyo, tiningnan niya ang lamesa at sinabing, "Ma, sana nag-cater na lang tayo. Medyo luma na yung ganitong handaan." Luma. Lahat na lang para sa kanya ay luma. Ang mga alaala, luma. Ang mga tradisyon, luma. Ang pagmamahal ko, siguro para sa kanya, luma na rin. Hindi niya nakikita ang pagod ko. Hindi niya nakikita ang pagmamahal sa bawat platong inihanda ko. Ang nakikita lang niya ay isang bagay na hindi Instagrammable, isang bagay na hindi maipagmamalaki sa kanyang mga sosyal na kaibigan. Ang pagmamahal ng isang ina ay naging isang kahihiyan para sa kanya. Ang lason, unti-unti nang kumakalat at nararamdaman ko na ang pamamanhid. Ang pamamanhid ng isang pusong pagod ng masaktan. Paulit-ulit, araw-araw, hanggang sa nasanay na lang ako. Pero ang pagsanay sa sakit ay hindi nangangahulugang hindi ka na nasasaktan. Nangangahulugan lang ito na natututo ka nang itago ang sakit sa lugar na walang sinumang makakakita. Mayroong isang punto sa buhay ng isang tao kung saan kailangan mong mamili. Magpapatuloy ka bang maging biktima o gagawa ka ng paraan para protektahan ang iyong sarili? Ang puntong iyon para sa akin ay dumating isang umaga, mga 2 taon matapos mamatay si Roberto. Gising ako, pero nakapikit pa rin. Narinig ko si Isabel sa kabilang kwarto. May kausap sa telepono. Malakas ang boses niya, sapat lang para marinig ko. Sabi niya sa kausap niya, "Oo nga, andito pa siya." Hay, parang background noise na lang siya sa bahay. Malapit na rin naman siyang mawala, di ba? Background noise, ingay sa paligid. Noong narinig ko iyon, walang tumulong luha sa mga mata ko. Walang galit na kumulo sa dibdib ko. Ang naramdaman ko ay kalinawan. Isang malinaw na pagkatanto. Ang anak ko ay hindi lang ako binabalewala. Hinihintay niya akong mamatay. Ang pag-iral ko ay isang abala sa kanyang mga plano. Isang hadlang sa buhay na gusto niyang buuin sa loob ng pamamahay ko. Sa sandaling iyon, tapos na ang paglalaro, tapos na ang pagiging kawawang matanda, tapos na ang paggawa ng mga dahilan para sa kanyang masamang ugali. Bumangon ako. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Pumunta ako sa aking maliit na silid-tahian. Kinuha ko ang isang makapal na binder. Isang lumang binder na ginagamit ko dati para sa mga reseta ng pagluluto. Sa harap nito, isinulat ko ang isang salita, resibo. At doon nagsimula ang lahat. Ang hindi alam ni Isabel, ang hindi alam ng lahat, ay bago ako naging nanay lang, bago ako naging asawa ni Roberto,
Ako ay isang budget officer sa isang ahensya ng gobyerno sa loob ng 22 taon. Ang trabaho ko ay maghanap ng mga numero, mag-analisa ng mga datos, maghanap ng mga ebidensya. Sanay akong magtrabaho sa likod ng mga eksena. Sanay akong mag-obserba ng tahimik. At, higit sa lahat, sanay akong mag-organisa ng mga dokumento. Akala ni Isabel, isa lang akong matandang hindi marunong gumamit ng computer. Akala niya, ang kaalaman ko sa teknolohiya ay hanggang sa pag-text lang. Ang hindi niya alam, habang natutulog siya sa gabi, ako ay nasa harap ng lumang laptop ni Roberto, naglilipat ng mga file. Sinimulan kong kolektahin ang lahat. Ang bawat text message na may masasakit na salita. Kinuha ko ng screenshot. Ang bawat email kung saan binabanggit niya ang kanyang mga plano para sa bahay. Ipinrint ko. Isang araw, aksidente niyang na-forward sa akin ang isang email thread nila ng kanyang maid of honor. Ang subject? Huwag na lang kaya natin sabihin sa kanya? Sa loob ng email, nakasulat, okay lang sa akin kahit hindi siya pumunta? Nakaka-depress ang vibe niya eh. Ang vibe ko, ang buong pagkatao ko, ang buhay na ibinigay ko sa kanya, ang tawa niya na namana niya sa akin. Lahat ng iyon, para sa kanya, ay isang vibe na nakaka-depress. Inipon ko ang mga iyon. Nirecord ko ang mga voicemail. May isang beses, nag-iwan siya ng mensahe na akala niya ay para sa kaibigan niya. Sabi niya, alam ko, technically, siya ang nagbabayad ng parte nito. Pero sa totoo lang, pampatahimik lang yon. Dapat magpasalamat pa nga siya na kunwari sinasama natin siya. Kunwari, nagpapanggap, isang salita na sumaksak sa puso ko. Inilagay ko ang lahat sa binder. Bawat resibo ng perang hiniram niya at hindi binalik. Bawat screenshot ng kanyang mga posts sa social media na parang patama sa akin. Lahat ng ebidensya ng kanyang pagiging makasarili at kawalan ng utang na loob. Inayos ko ito ayon sa petsa. May mga label, may mga paliwanag. Akala niya, ang aking katahimikan ay tanda ng pagsuko. Akala niya, ako ay unti-unti nang naglalaho. Ang hindi niya alam, ang katahimikan ko ay ang tunog ng isang estratehista sa trabaho. Hindi ako naglalaho. Naghahanda ako. Ang bawat insulto niya ay isang piraso ng ebidensya. Ang bawat pagwawalang bahala niya ay isang bala para sa aking armas. At malapit ko nang gamitin ang lahat ng iyon laban sa kanya. Ang tahimik na estratehista ay handa nang gumawa ng kanyang huling hakbang. Sa gitna ng aking tahimik na paghahanda, may isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inaasahan. Isang bagay na iniwan ng aking yumaong asawa. Isang lihim na sandata. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Isabel na background noise ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Bumangon ako at pumunta sa aming kwarto. Sa ilalim ng aming aparador, sa ilalim ng sahig, may isang maliit na espasyo na kami lang ni Roberto ang nakakaalam. Doon niya itinatago ang kanyang lumang metal na kahon. Ang tawag niya dito, ang vault. Hindi ko ito binuksan mula noong siya'y pumanaw. Parang ayokong harapin ang mga alaala sa loob. Pero nang gabing iyon, may nag-udyok sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon, amoy cedarwood pa rin. Sa loob, nandoon ang mga importanteng papeles namin. Birth certificates, marriage license, mga titulo ng lupa. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nandoon ang aming huling testamento. Pero sa likod ng testamento, may isang sobre na nakatupi, manipis lang. Sa labas, nakasulat ang kamay ni Roberto. Future clause, only if necessary. Isang sugnay para sa hinaharap. Kung kinakailangan lamang, kinabahan ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang sobre. Sa loob, isang pirasong papel lang, nakasulat sa typewriter, maliban sa isang linya sa dulo na isinulat ng kamay ni Roberto. Ang nakasulat, in the event Chelsea acts without moral integrity, redirect property to Kyle. Ang pangalan sa orihinal na kwento ay Chelsea at Kyle. Sa bersyon natin, ito ay sa pagkakataon na si Isabel ay kumilos nang walang integridad
at moralidad. Ang ari-arian ay dapat ilipat sa aming apo, si Miguel. Napatakip ako sa aking bibig. Ang mga luha na matagal kong pinigilan ay biglang bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Kahit sa kabilang buhay, iniisip pa rin ako ni Roberto. Pinoprotektahan pa rin niya kami. Tila nakita niya ang potensyal na kadiliman sa puso ng aming anak at gumawa siya ng paraan. Kinabukasan, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Dala ang sulat na iyon at ang aking binder ng resibo. Pumunta ako sa isang tao na alam kong mapagkakatiwalaan ko, si Tita Josie, ang aking kaibigan sa church. Isa siyang retiradong guro, matalino at may malawak na pangunawa sa buhay. Pinakita ko sa kanya ang lahat. Binasa niya ang bawat pahina ng aking binder. Ang kanyang mukha, mula sa pag-aalala, naging pagkadismaya, at sa huli, naging determinasyon. Nang makita niya ang sulat ni Roberto, tumahimik siya ng matagal. Tinitigan niya ito. Pagkatapos, tumingin siya sa akin, direkta sa aking mga mata. "Elena," sabi niya, gamit ang aking pangalan, "huwag mong hayaang malito nila ang iyong kabaitan sa kahinaan." Ang mga salitang iyon, parang gamot. Ang bigat sa dibdib ko ay biglang gumaan. Sa wakas, may isang taong nakakaintindi. May isang taong nakakakita sa akin hindi bilang isang mahinang matanda, kundi bilang isang babaeng nasasaktan. Hindi siya nagtanong ng maraming detalye. Hindi niya ako hinusgahan. Ang ginawa niya ay kumuha ng isang pirasong papel at nagsulat ng isang pangalan at numero. "Attorney Reyes," sabi niya. Hindi siya nag-advertise sa TV o sa dyaryo. Ang mga kliyente niya ay word of mouth lang. Pero sinisigurado ko sa'yo, hindi siya natatalo. Ang pangalan na iyon, ang numero na iyon ang naging simula ng aking pagbawi. Pagtawag ko kay Attorney Reyes, ang boses niya sa kabilang linya ay kalmado pero matatag. Walang drama, puro resulta. Iyon ang sinabi ng kanyang boses. Nang araw na nagkita kami, dinala ko ang lahat. Ang kahon ni Roberto, ang binder ko, lahat. Inilatag ko sa kanyang mesa ang buhay ko sa nakalipas na 2 taon. Tiningnan niya ang bawat ebidensya. Binasa niya ang sulat ni Roberto ng 2 beses. Pagkatapos, tumango siya. "May laban tayo, Mrs. Reynolds," sabi niya. "Isang malaking laban. Ang sulat na ito mula sa iyong asawa ay nagpapakita ng kanyang intensyon. At sa batas, malaki ang timbang ng intensyon, lalo na kung susuportahan natin ito ng matibay na ebidensya ng masamang pag-uugali. Sa wakas, may pag-asa. Ang lihim na sandata na iniwan ni Roberto ang siyang magiging susi sa pagprotekta sa kinabukasan ng kanyang apo at sa pagbawi ng aking kapayapaan. Akala ko, handa na ako. Akala ko, sapat na ang mga ebidensyang nakalap ko. Ang mga masasakit na salita, ang kawalan ng respeto, ang sulat ni Roberto. Pero may mga ginawa pa si Isabel, mga bagay na nagpatibay sa aking desisyon. Mga bagay na nagsilbing huling patak ng tubig na nagpaapaw sa baso. Ang una ay ang sasakyan. Isang umaga, may importante akong pupuntahan sa SSS. Paglabas ko ng bahay, wala ang Fortuner ko sa garahe. Nagpanik ako. Akala ko nanakaw. Pabalik na sana ako sa loob para tumawag ng pulis nang makita ko ang isang maliit na papel na nakadikit sa pinto. Isang post-it note. Nakasulat, "Ma, hiniram ko yung Fortuner. Susunduin ko lang mommy ni Marco sa airport. Be a good sport." Smiley face. Ni hindi man lang siya nagpaalam. Hindi man lang siya tumawag o nag-text. Para sa kanya, ang sasakyan na pinag-ipunan namin ni Roberto ay parang isang public utility vehicle na pwede niyang gamitin kahit kailan niya gusto. Nang umuwi siya at kinausap ko siya tungkol dito, ang reaksyon niya, pagkainis. "Ano ka ba, ma? Ang weird mo naman. Hindi mo naman ginagamit, diba?" Hindi ko ginagamit. Iyon na ang naging paborito niyang linya. Ang katwiran niya, sa lahat ng bagay, hindi ko ginagamit ang sasakyan. Hindi ko ginagamit ang mga gamit sa kusina
kaya pwede niyang ipamigay. At sa huli, hindi ko ginagamit ang bahay, kaya pwede na siyang magplano para dito. Ang sumunod na ginawa niya, ang isa sa pinakamasakit. Isang araw, napansin kong wala na ang mga naka-frame na litrato sa hallway. Ang mga litrato namin ni Roberto noong mga bata pa kami. Ang litrato ni Isabel noong baby siya. Ang litrato naming tatlo noong huling Pasko namin na magkakasama. Lahat nawala. Hinanap ko sa buong bahay. Sa wakas, nakita ko ang mga ito. Nakasalansan sa loob ng isang kahon na may markang donasyon para sa Caritas. Itatapon niya ang aming mga alaala. Hinarap ko siya. Isabel, anong ibig sabihin nito? Tanong ko, hawak ang isang litrato. Nagkibit-balikat lang siya. Ma, sinusubukan naming i-modernize yung lugar. No offense, pero yung mga maalikabok na baby pictures, hindi yan bagay sa interior design. Tapos, dinagdagan pa niya. Siguro, panahon na para i-let go mo na yang lahat ng yan, ang buhay ko, ang pamilya ko, ang pagmamahal namin. Para sa kanya, lahat ng yan ay kalat lang. Pero ang huling patak, ang nagtulak sa akin sa bingit, ay may kinalaman sa isang pamana. 2 linggo bago ang kanyang bridal shower, inalok ko sa kanya ang pulseras ng aking lola. Isang antigong pulseras na pilak, simple pero elegante. Ipinasa ito sa 4 na henerasyon ng mga babae sa aming pamilya. Isinuot ko ito noong araw ng kasal ko. Para sa akin, sagrado ito. Inabot ko sa kanya ang maliit na kahon, ni hindi man lang niya binuksan. Tiningnan lang niya ito nang may pagkadiri at sinabing, "Nako, Ma, ang pangit niyan." No offense ulit. Pero may mga taong kailangan talagang malaman kung kailan nag-expire ang taste nila. Nag-expire. Ang taste ko, ang pamana ng pamilya. Lahat expired na para sa kanya. Hindi ako kumibo. Isinulat ko lang sa isip ko ang lahat. Kinabukasan, narinig ko na naman siya sa telepono. Malakas, sinasadya niya. She's just background noise. She'll be gone soon anyway. Background noise. Ingay sa paligid. Doon mismo, nag-click ang isang bagay sa loob ko. Hindi galit, hindi lungkot, isang malinaw na desisyon. Tapos na ang paghihintay. Tapos na ang pag-asa. Siya na mismo ang nagsabi. Hinihintay niya akong mawala. Okay, kung gusto niyang mawala ako, pagbibigyan ko siya. Pero mawawala ako sa paraan na hinding-hindi niya inaasahan. Mawawala ako kasama ang lahat ng bagay na inaakala niyang mamanahin niya. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Attorney Reyes. "Attorney," sabi ko, ang boses ko kalmado at buo. "Handa na po ako. Ituloy na natin." At sa kabilang linya, narinig ko ang sagot na matagal ko nang hinihintay. "I was waiting for your call, Mrs. Reynolds. Let's begin." Ang giyera ay opisyal nang nagsimula. Sa sandaling ibinaba ko ang telepono, matapos kausapin si Attorney Reyes. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang sakit. Ang natira na lang ay isang malinaw na layunin. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagprotekta. Pagprotekta sa alaala ni Roberto, sa kinabukasan ni Miguel, at sa natitirang dignidad ko. Ang unang hakbang ay tawagan ang isang real estate agent. Si Tita Josie, ang nagrekomenda sa akin ng isang babae na kilala sa pagiging mahinahon at propesyonal. Pagdating niya sa bahay, ang unang sinabi niya ay, "Wow, ang tibay ng pundasyon ng bahay na ito." Napangiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, isang tunay na ngiti, marami na itong pinagdaanan. Sagot ko, hindi siya nagtanong kung bakit ang mga tsinelas ni Roberto ay nasa ilalim pa rin ng kama. Hindi siya nagtanong kung bakit ang naka-frame na engagement photo ni Isabel ay nakataob sa estante. Naglakad lang siya sa buong bahay, tahimik na nag-iinspeksyon at nagsusulat sa kanyang notepad. Nirespeto niya ang aking espasyo. Nirespeto niya ang aking katahimikan. At iyon ay isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman mula sa sarili kong anak. Pagkaalis niya, sunod-sunod na pumasok ang mga voicemail
mula kay Isabel. Hindi tawag. Voicemail. Gusto niyang may recording. Ang una, medyo kalmado pa. Ma, kakakita ko lang ng weird na Zillow alert tungkol sa bahay. Baka may error lang. Pakitawagan ako. Ang pangalawa, medyo may inis na. Ma, sabi ni Miguel may babae raw na kumukuha ng litrato sa dining room. Siguraduhin ko lang na okay ang lahat. Love you. Love you. Ang dali niyang sabihin ng salitang iyon kapag may kailangan siya. Ang pangatlo, doon na lumabas ang tunay niyang kulay. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, pero kung tinatakot mo ako, hindi yan nakakatuwa. Hindi nakakatuwa. Doon ako napangiti ulit. Nagsisimula na siyang mataranta. Konti pa lang, pero sapat na. Hindi ako sumagot sa alinman sa kanyang mga mensahe. Bakit? Dahil minsan, ang pinakamalakas na sagot ay katahimikan. Hayaan mong ang katahimikan ang magtrabaho para sa iyo. Hayaan mong ang isip niya, ang punan, ang mga patlang. At alam kong ang isip niya ay napupuno na ng takot at pag-aalala. Makalipas ang 3 araw, dumating ang photographer. Magalang siya, tahimik at propesyonal. Habang kinukunan niya ng litrato ang sala, sinabi niya, "Ang ganda po ng pasok ng araw dito." Tumango ako. "Marami ng birthday ang sinelebrate diyan," sabi ko. Ngumiti siya na parang naiintindihan niya. Nang gabing iyon, nag-post si Isabel ng litrato mula sa kanyang wedding dress fitting. Ang caption, "No negative energy allowed." Parang bula. Wala siyang kamalay-malay sa lindol na malapit ng yumanig sa kanyang paanan. At pagkatapos, inilagay na ang patibong. Isang simpleng for sale sign, nakasulat. Makasaysayang 3BR, 2BA na bahay, malapit sa parke. Nang hapon ding iyon, nakatanggap ako ng text. 3 salita lang. "Seryoso ka ba?" Walang bantas, walang pangalan. Doon ko nalaman, tinamaan na siya. Hindi ako nag-reply. Sa halip, umupo ako sa aming sunroom kasama si Miguel. Gumagawa siya ng isang kuta gamit ang mga unan mula sa sofa at mga Christmas lights. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata puno ng inosenteng kuryosidad. "Lola," tanong niya, "pwede po ba nating dalhin itong fort sa bago nating bahay?" Tiningnan ko siya. Ang kaisa-isang tao sa gulong ito, na ang pagmamahal ay walang kondisyon. Hinaplos ko ang kanyang buhok. "Gagawa tayo ng bago at mas malaking fort, apo," sabi ko, ang boses ko matatag. Isang fort na hindi kayang gibain ng kahit sino. Ang appraisal ng bahay ay lumabas na mas mataas kaysa sa inaasahan ko. 25 milyong piso. Mabilis na dumating ang isang alok, isang retiradong mag-asawang OFW mula sa Dubai, cash buyer. Walang contingencies. Nagustuhan daw nila ang hardin, ang mga built-in na cabinet, ang sahig na kahoy na kami mismo ni Roberto ang naglatag. Pagpasok pa lang namin, ramdam na namin na may kaluluwa ang bahay na ito, sabi nila sa kanilang sulat. Noon ko nalaman, may kinabukasan pa rin ang bahay na ito. Hindi lang ito para kay Isabel. Pinirmahan ko ang kontrata. Accepted na ang offer. May closing date na. Ang patibong ay nakahanda na. Ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay. Maghintay sa tamang sandali para isara ito. At si Isabel? Akala niya isa lang itong stunt. Isang palabas mula sa isang matandang nagtatampo. Ang hindi niya alam, ang tseke ay paparating na. Ang titulo ay malapit nang magpalit ng pangalan. At ang mga susi ay malapit na ring mapalitan. Inaamin ko, may isang bahagi sa akin na nakakaramdam ng kaunting kaba. Paano kung mag-back out ang buyer? Paano kung may mangyaring aberya? Paano kung sa huli, si Isabel pa rin ang mananalo? Ang mga pag-aalinlangang iyon ay gumugulo sa isip ko tuwing gabi. Pero lahat ng iyon ay nagbago isang umaga. Isang tawag sa telepono ang nagpabago sa lahat. Hindi na ito tungkol sa pagtatampo o paghihiganti. Naging tungkol na ito sa isang krimen. 7:42 ng umaga. Tumawag si Attorney Reyes. Hindi siya tumatawag ng ganito kaaga, maliban na lang kung may sunog. "Mrs. Reynolds," sabi niya. Ang boses niya seryoso at walang emosyon.
Nag-apply po ba kayo ng mortgage loan kamakailan? Umupo ako ng tuwid. Ang puso ko, biglang kumabog ng mabilis. Hindi po, attorney. Bakit? Kung ganoon, may problema tayo. Ipinaliwanag niya. May isang loan application na isinumite sa isang bangko sa ilalim ng pangalan ko. Pangalan ko, social security number ko, birthday ko. Halaga, 2 milyong piso. Ang dahilan kung bakit ito na-flag. May isang underwriter na nakapansin sa isang inconsistency sa aking banking history. Salamat sa Diyos at naging metikuloso siya dahil ang ginawa ni Isabel ay hindi lang pang-aabuso. Ito ay pamemeke. Isang kriminal na gawa. Mukhang tinangka niyang i-co-sign ang sarili niya sa isang loan laban sa bahay, sabi ni Attorney Reyes, na para bang siya na ang may-ari. Nanuyo ang lalamunan ko. Bigla kong naalala ang bouquet ng bulaklak na ipinadala niya. Enjoy the silence. Naalala ko ang text niya. You're having an episode. Hindi. Hindi lang ito kalupitan. Ito ay pagnanakaw. Nakuha namin ang kopya ng digital application. Ang IP address nanggaling sa condo unit kung saan siya nakatira. Ang form, nakatype, at ang pirma, ang pangalan ko, pero nanginginig, hindi pantay, at malayo sa itsura ng tunay kong pirma. Bigla, ang lahat ng ebidensyang binuo ko ay hindi na lang basta makatwiran. Protektado na ito ng batas. This crosses into criminal, Mrs. Reynolds, sabi ni Attorney Reyes. Financial fraud, elder abuse, identity theft. Hindi na ito tungkol sa disinheritance. Ito ay tungkol sa liability. Tinanong niya ako kung gusto kong magsampa ng kaso. Hindi ako sumagot kaagad. Tumingin lang ako sa bintana, sa hardin na gustong sirain ni Isabel. Naisip ko si Miguel, ang kanyang tahimik at mabait na mukha. Ang paraan ng paghawak niya sa kamay ko kapag tumatawid kami sa kalye. Pagkatapos, nagsalita ako. Huwag muna tayong magsampa ng kaso sa pulis, sabi ko. Pero i-file natin ang notice of fraud sa bangko. Gawin nating opisyal para wala na siyang lusot. Tanghali. Nakalog na ang papeles sa bangko. 3:00 ng hapon, tumawag si Isabel. Hindi nag-text, hindi nag-iwan ng voicemail. Tumawag, hinayaan kong mag-ring. Tumawag ulit siya. Ipinadala ko sa voicemail. Nang sa wakas ay pinakinggan ko ito. Ang boses niya ay pilit at matamis na parang asukal. Hey, Ma. I think there's some weird bank error happening. Maybe we should chat before things escalate. Dumami. Lumaki. Isinave ko ang voicemail. Ipinasa ko ito kay Attorney Reyes. Pagkatapos, umupo ako sa hardin at uminom ng kape mula sa mug na minsan ay sinabi ni Isabel na masyadong depressing. Nakasulat dito, World's Okayest Mom. Regalo iyon sa akin ni Roberto noong isang Pasko. Itinago ko ito dahil natatawa siya dito. Nang gabing iyon, siniarch ko ang pangalan ng loan provider. Ang application ay na-file 2 araw matapos mag-post si Isabel ng litrato niya suot ang kanyang wedding dress. Isang custom Vera Wang. Ang retail price sa website, 500,000 piso. At doon ko naintindihan ang lahat. Ginamit niya ang pangalan ko. Ang malinis kong pangalan para bayaran ang kanyang mamahaling bestida. Hindi niya lang ako sinaktan. Ginamit niya ako. At ang bestidang iyon ang magiging katapusan ng lahat para sa kanya. Ang isang piraso ng tela na nagkakahalaga ng 250,000 ay magkakahalaga sa kanya ng 1 buong mana. Ang pinakamatibay na ebidensya ay nasa kamay ko na. May isang partikular na hapdi kapag ang pagtataksil ay may presyo, 500,000 piso. Tinitigan ko ang screen ng laptop ng matagal, custom Vera Wang. Sabi sa website, ivory silk, side drape, cathedral veil, timeless. Isinuot niya ito na parang karapat-dapat siya. Ang caption sa kanyang post, When you find the dress, you know. #blessed. #paid in full. Paid in full. Bayad na. Nang kaninong pangalan, hindi niya lang ako binastos. Hindi niya lang ako ipinahiya sa publiko.
Kinuha niya ang huling sulok ng aking seguridad, ang aking pinansyal na pangalan, at tinatakan niya ito bilang sa kanya. Nang gabing iyon, inilabas kong muli ang aking binder ng resibo. Literal, mga invoice mula sa florist, resibo para sa venue, deposito para sa cake tasting, lahat na charge sa aking credit card. Mga aksidenteng singil, sabi niya. Oops, akala ko card ko yung gamit ko. I-Venmo na lang kita, ma. Pero hindi siya kailanman nag-Venmo. Pero itong pinekeng loan, ito ay sinadya at ito ay sapat na. Sinabi ni Attorney Reyes na mayroon na kaming full legal justification para sa tuluyang pag-aalis sa kanya sa mana. Lahat ng inaakala ni Isabel na ipinangako sa kanya, wala na. Ang bahay, ang mga ari-arian, ang tiwala. I-finalize na natin ang paglipat ng lahat kay Miguel pagkatapos maklear ang closing ng bahay, sabi niya. Mula sa sandaling iyon, si Isabel Reynolds ay legal at irrevocably removed mula sa lahat ng inheritance pathways. Irrevocably. Hindi na mababawi. Ang ganda ng salitang iyon. Ipinrint ko ito at idinikit sa loob ng aking notebook. Sa ilalim nito, isinulat ko. Bumili siya ng bestida. Binili ko ang kanyang katahimikan. Kinabukasan, pinadalhan ko siya ng isang voice message. Maikli, kalmado, sinadya. Nagkaroon ng maliit na pagbabago sa estate. Magkita tayo pagkatapos ng kasal. Gusto kong makipag-usap. Walang detalye. Walang init ng ulo. Sumagot siya sa loob ng 10 minuto. Isang heart emoji. Pula. Kampante siya. Sobrang kampante. Akala niya, tapos na ang sandali ng aking pagre-rebelde at lumalambot na ako. Akala niya, namimiss ko siya. Akala niya, gusto ko pa ring magkaroon ng upuan sa kanyang mesa. Ang hindi niya alam at hindi niya malalaman hanggang sa araw ng brunch ay ako ang nagtayo ng mesang iyon. At naibenta ko na ito. Sa sumunod na 2 linggo, hinayaan ko siyang maniwala na nagkakaayos na kami, na marahil ay pinalambot ako ng kasal, na marahil ay nagiging sentimental na naman ako. Nagpadala siya ng litrato mula sa kanyang bachelorette brunch. Naka-sunglasses, magkakatugmang roba, may hawak na champagne. Ang text, "Wish you were here. JK, sort of." Hindi ako sumagot, hindi ko na kailangan. Dahil ang patibong ay nakaset na. Finalize ni Attorney Reyes ang mga papeles para sa trust fund sa linggong iyon. Naisara ang bentahan ng bahay. Ang pondo, ang 25 milyong piso, ay nakalock na. Ang pangalan ni Isabel ay binura na sa lahat ng bagay. Legal, permanente. She's off the table. Sabi ni Ati Reyes, habang pinipirmahan ang huling form, nasa sa iyo na kung paano mo ito sasabihin sa kanya. Gusto ko siyang tingnan sa mata, hindi para magyabang, kundi para kumpirmahin na sa wakas, naiintindihan na niya ang halaga ng kanyang kalupitan. Kaya, nag-RSVP ako sa post-wedding brunch. Isang bisita lang. Si Miguel ay mananatili muna kay Tita Josie. Ang text ni Isabel ay dumating kaagad. Talaga? Pupunta ka? Eto na ba, yung apology mo? Hindi ako sumagot. Sa halip, ipinrint ko ang lahat. Ang kumpirmasyon ng bentahan, ang fraud filing mula sa bangko, ang binagong mga dokumento ng estate na si Miguel ang nag-iisang tagapagmana at ako ang trustee. Inilagay ko ang lahat sa isang simpleng Manila envelope. Walang pangalan, walang sulat. Ang katahimikan, bago ang bagyo, ay nakakabingi. Pero para sa akin, ito ang pinakamapayapang katahimikan na naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Handa na ako. Ano man ang mangyari bukas, handa na ako. May isang uri ng kapangyarihan sa pagpapanggap. Pagpapanggap na nasasaktan ka pa rin. Pagpapanggap na hindi ka sigurado. Pagpapanggap na naghihintay ka pa rin ng isang paumanhin na alam mong hindi darating. Iyon ang ginawa ko sa umaga ng brunch. Isinuot ko ang kwintas na bigay sa akin ni Roberto noong aming 20th anniversary. Ang kwintas na minsan ay sinabi ni Isabel na mukhang clearance bin regret.
Dumating ako ng maaga. Umupo ako sa dulo ng mahabang mesa. Tahimik, ngumingiti sa mga bisita. Dumating si Isabel, 30 minuto na huli. Tulad ng dati, nagniningning. Umiikot-ikot pa sa kanyang damit na parang lumulutang pa rin siya sa alapaap ng kanyang kasal. Humalik siya sa mga pisngi, nagpasalamat sa mga regalo, nag-pose para sa isang litrato kasama ang custom mimosa bar. At pagkatapos, nakita niya ako. Oh, sabi niya. Inilagay ang isang kamay sa kanyang baywang, isang kilos ng pagmamataas. So, andito ka pa pala. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko lang mula sa aking bag ang Manila envelope at iniabot sa kanya. Ano to? Tanong niya. Nakataas ang isang kilay. Something old, sabi ko, ang boses ko kalmado. Something true. Tapos, uminom ako ng kape at sumandal sa aking upuan. Ang sutsot ng papel, ang tanging tunog na maririnig sa aming parte ng mesa. Inilabas niya ang mga papeles na parang isang biro, na para bang binibigyan ko siya ng isang wedding scrapbook o isang emosyonal na sulat na pwede niyang i-frame. Ang ngiti ay nanatili sa kanyang mukha sa loob ng eksaktong 2 segundo. Pagkatapos, nagsimulang maglakbay ang kanyang mga mata. Mabilis. Ang kanyang kilay ay kumunot. Ang kanyang bibig ay bumukas. Nagsara. At bumukas ulit. Ano? Ano to? Sabi niya, mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Biglang tumahimik ang buong mesa. Ang mga tinidor ay huminto sa ere. Ang mimosa sa kanyang kamay ay bahagyang tumagilid. Hindi niya napansin. Malito, sabi niya. Ang boses nanginginig na. Sinasabi dito, na ibenta ang bahay. Hinalo ko ang aking kape. Kalmado, na para bang pinag-uusapan lang namin ang panahon. Cash buyer. Naisara noong nakaraang linggo. Ang kanyang mukha ay namutla, pagkatapos ay namula, tapos isang kulay sa pagitan. Ibinenta mo ang bahay. Ko! Ang buong kwarto ay tila gumalaw. Ang mga tao ay lumingon sa kanilang mga upuan. Isang bridesmaid ang nakahulog ng kanyang napkin. Hindi, sabi ko. Ang boses ko matatag at malinaw. Ibinenta ko ang bahay, K.O. Huminto ako saglit para hayaang lumubog ang mga salita. Ang bahay na pineke mo para makakuha ng loan application. Ang pangalawang bomba ay sumabog. Ang kanyang asawa, si Marco, na kanina pa nag-i-scroll sa kanyang telepono, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Teka, anong sabi niya? Nilipat ni Isabel ang pahina. Basag na ang kanyang boses. Sinasabi dito, trust fund. Pangalan ni Miguel ang nakalagay dito. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ligaw. Inilagay mo si Miguel sa titulo? Hindi ako kumurap. Siya lang ang nag-iisang tao sa pamilya na marunong magpahalaga sa kapwa. Doon na tumayo si Marco. Hindi na siya nakangiti. Sandali, anong pinagsasabi niya? Hindi siya pinansin ni Isabel. Ang kanyang atensyon ay nasa akin. Baliw ka na! Hindi ko. Hindi ito totoo. Pero nakikita ko sa kanyang mga mata. Ang pagkilala, ang parte ng kanyang utak na inaalala, ang loan application, ang IP address, ang invoice ng Vera Wang. Alam na alam niya kung ano ito. Pero sinubukan pa rin niya sa huling pagkakataon. Isang desperadong pagtatangka. Hindi mo naman ako tuluyang tatanggalin sa mana, di ba? Hindi nga ito legal. Isang boses ang narinig mula sa likuran niya. Isang boses na kalmado at may autoridad. It is. Ito ay legal. Si Attorney Reyes. Lumakad siya mula sa likod ng kwarto. Nakasuot ng isang malinis na navy blue suit, may hawak na folder. Hindi niya planong magsalita, pero handa siya. Ang notice of fraud ay na-i-file na sa bangko, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw na naririnig sa katahimikan. Ang bentahan ng bahay ay naisara na. Ang trust fund ay aktibo. At simula noong nakaraang Biyernes, si Miss Isabel Reynolds ay formal at hindi na mababawi na inalis mula sa testamento. Irrevocably. Hindi na mababawi. Napaatras si Isabel. Ang kanyang baso ng mimosa ay tumama ng mahina sa mesa habang inilalapag niya ito. O marahil, nabitawan niya ito. Mahirap sabihin,
Walang gumalaw. Walang nagsalita. Huminga ako ng malalim. Uminom ako ng kape. Mainit pa rin. Hindi ito personal, Isabel, sabi ko ng mahina. Ito ay isang talaan, isang resibo. Ang katahimikan ay hindi nagtagal. Si Tita Josie, na tahimik na nakaupo sa kabilang mesa, ay tumayo. Kalmado. Hiniling niya ang mga papel. Itinulak ito ni Isabel palayo. Pero hindi natinag si Tita Josie. Kinuha niya ito at binasa ng malakas, mabagal at malinaw ang parte na gustong itago ni Isabel. Application for mortgage loan, halaga, 2 milyong piso. Isinampa sa ilalim ng pangalan ni Reynolds, Elena. Signature, inconsistent. IP address, Isabel Reynolds. Bawat mata sa kwarto ay nakatuon sa aking anak. Sinubukan ni Isabel na agawin ang mga papel. Hindi yan totoo. Hindi yan ang itsura niyan. Pero may nagsalita ulit. Si Aling Claire, ang kapitbahay namin sa loob ng 18 taon. Nakaupo siya sa kabilang dulo ng mesa. Mayroon din ako, sabi niya. Itinaas niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Isabel ang pumuno sa kwarto. Puno ng paghamak. She's just background noise. She'll be gone soon anyway. Naramdaman mo ang paghati ng hangin. Si Marco, ang kanyang bagong asawa, ay natigilan. Ang kanyang ina ay nakatitig sa mantel. Namumula ang mga pisngi, isang bridesmaid ang bumulong. Oh my God! Sumugod si Isabel papunta kay Aling Claire. Burahin mo yan. Hindi mo pwedeng basta-basta. Pinutol siya ni Marco. Ang boses niya ay matalim. Isabel, sinabi mo ba talaga yan tungkol sa nanay mo? Nagkandaw-tal-utal siya. Kalahating humihikbi, kalahating tumatawa. Biro lang yon. Hindi nyo kasi naiintindihan. Toxic siya. Minamanipula niya ako ng maraming taon. Itinaas ni Tita Josie ang isang kamay. Tama na. Ang kanyang boses ay matatag. Ang uri na kayang patahimikin ang isang buong kongregasyon. Pero patuloy sa pagsasalita si Isabel. Mabilis, desperado, ngunit wala nang nakikinig. Ang mga mukha ng kanyang mga biyenan ay namutla. May ibinulong ang isa sa kanila tungkol sa fraud charges. Ang mga bridesmaid ay nakatitig sa kanilang mga plato. Umiling si Marco. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad palabas. Hindi siya lumingon at doon. Katahimikan ulit. Hindi ang mapanuksong katahimikan na minsan ay iniregalo sa akin ni Isabel sa isang bouquet. Tunay na katahimikan. Ang uri ng katahimikan na sumusunod sa katotohanan kapag ito ay bumagsak ng napakabigat para labanan. Napaupo si Isabel. Hawak-hawak ang mga papel na hindi na niya kontrolado. Hindi ako nagsalita. Hindi ko na kailangan. Ang mga ebidensya ay nagsalita na ng mas malakas kaysa sa kaya kong gawin. Ang pagtutuos ay tapos na. Sabi nila, ang katotohanan ay parang araw. Pwede mo itong takpan pansamantala, pero hindi mo ito maitatago magpakailanman. Sa huli, sisikat at sisikat pa rin ito. At ang katotohanang sumikat sa loob ng restaurant na iyon ay nakakasilaw. Hindi ko na tinapos ang kape ko. Tahimik akong tumayo. Tumango kay Tita Josie at Aling Claire bilang pasasalamat at dahan-dahang naglakad palabas. Walang lumingon sa akin. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon pa rin kay Isabel na nakaupo, tulala, sa gitna ng mga guho ng kanyang perpektong buhay. Hindi ko na kailangang manatili. Tapos na ang papel ko. Ang mga resibo na ang nagpatuloy ng kwento at nagpatuloy nga sila. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na ang mga litrato sa Instagram. Isang bridesmaid ang nag-upload ng isang serye ng mga larawan, mga mimosa, mga bulaklak, at isang malabong kuha ni Isabel na sumisigaw. Ang caption, 2 salita lang, brunch drama. Pero ang pinakamatindi ay ang video. May isang bisita pala sa kabilang mesa na nakuha ang lahat mula sa kalmadong paliwanag ni Attorney Reyes. Sa malinaw na pagbasa ni Tita Josie, hanggang sa pagbabago ng kulay ng mukha ni Isabel, naging viral ito. Ang pamagat na kumalat sa TikTok at Facebook
kapag ang bride ay walang namana. Ang kanyang wedding album, na 2 araw pa lang na nakapost, ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mga komento ay umulan. Imagine tratuhin ang nanay mo ng ganito at mahuli sa akto. Sabi niya, toxic daw, pero nakalimutan niyang mas malala ang fraud. Team Lola ni Miguel forever. Sa 3 araw, isinara na ni Isabel ang comment section niya. Ang kanyang mga bridesmaid na dating umaalalay sa kanya ay nagsimulang mag-unfollow. Tahimik sa simula, pagkatapos, hayagan. May isa pa ngang nag-post. Minsan, malalaman mo kung sino talaga ang mga tao. Proud akong sabihin na hindi ako panig dito. Si Marco, ang kanyang asawa, nag-post siya ng isang litrato. Isang maleta sa kama ng isang hotel. Ang caption, yun pala, ang mga sinumpaan lang sa kasal ang totoo. Ang kanilang pagsasama ay hindi man lang umabot ng 1 linggo. Sinubukan ni Isabel na kontrolin ang sitwasyon. Nag-post siya ng isang story na may mga salitang family drama, kinuha sa maling konteksto. Respetuhin sana ang aming privacy sa mahirap na panahong ito. Pero hindi na naniwala ang internet. Ang mga screenshot ay hindi nangangailangan ng konteksto. Ang kanyang mahirap na panahon ay naging trending topic. Samantala, ako, noong Huwebes na iyon, pumasok ako sa choir practice namin sa simbahan. Sinalubong ako ng mga yakap. Hindi awa, kundi suporta. Lumapit sa akin si Tita Josie at bumulong. Alam mo, Elena, ang nakakatawa sa mga kasinungalingan. Hindi sila nabubuhay sa sikat ng araw. Hindi ako nag-post. Hindi ako nag-comment. Hindi ko na kailangan. Ang mundo na ang nagsulat ng wakas para sa kanya. Ang bride na minaliit ang kanyang ina at nawala ang lahat. Sa publiko, nakunan ng kamera at naka-archive magpakailanman. Hindi ko ito ipinagdiwang. Hindi talaga. Pero hindi ako magsisinungaling. Masarap ang tulog ko sa linggong iyon. Mas mahimbing kaysa sa mga nakalipas na taon. Ngunit ang hustisya sa social media ay hindi sapat. Ang tunay na resulta ay dumating mula sa mga institusyong hindi mo kayang i-block o i-delete. Ang mga bangko, ang peking mortgage application na iyon, ay hindi lang nagdulot ng kahihiyan. Nag-trigger ito ng isang opisyal na fraud report. Sa loob ng ilang araw, na-flag ang credit history ni Isabel. Ang kanyang loan para sa kasal na nagkakahalaga ng 2 milyong piso ay tinanggihan. Ang kanyang mga credit card ay na-freeze. Ang mismong pera na inaakala niyang makukuha niya mula sa akin ay naging abo sa sarili niyang mga kamay. Lumipat si Marco ng tuluyan noong sumunod na linggo. Ang litrato ng maleta ay hindi lang simboliko. Wala na talaga siya. At kasama niya ang kanyang sweldo. Ang Vera Wang gown na ipinagmalaki niya online. Nakita ko itong nakalista sa Facebook Marketplace. Presyo, 50,000. Walang bumibili. Sila ni Marco, ayon sa narinig ko, ay napunta sa isang inuupahang apartment. Beige na carpet, natutuklap na linoleum, walang hardin na pwedeng pagpusan ng mga litrato. Sinubukan niyang gawing maganda sa pamamagitan ng mga filtered photos. Pero alam ng lahat, hindi siya pinatahimik ng mga komento. Mula Vera Wang hanggang Value Mart, ipinagpalit niya ang tiwala ng nanay niya sa isang taong upa. Pero ang pinakamatinding dagok ay hindi galing sa internet o sa bangko. Galing ito sa katahimikan. Tumigil sa pagtawag ang kanyang mga biyenan. Ang mga bridesmaid na dating nag-cheer sa kanya ay bigla na lang siyang hindi kilala. Pati ang mga kaibigan niyang tumatawa sa mga tawag sa telepono, binura ang lahat ng litratong nakatag siya. At si Miguel, mas madalas na siyang tumutuloy sa bago kong bahay. Isang maliit na kondo, pero maliwanag at payapa. Hindi sinasabi ni Isabel ng diretsahan, pero ramdam ko ang gulo, ang kahihiyan, ang mga away sa kanilang apartment. Hindi na iyon isang tahanan para sa kanya. Sisiksik siya sa aking sofa, tutulungan akong magdilig ng mga halaman at makakatulog nang hindi nagugulat sa mga malalakas na pagsara ng pinto. At pagkatapos, dumating ang huling voicemail.
Isang gabi, hating gabi na, nag-vibrate ang telepono ko. Siya, ang boses niya, garalgal, nanginginig. Hindi na ito ang matamis at sarkastikong boses na sanay kong marinig. Iba na ito, ma, sabi niya, humihikbi. Alam kong galit ka, pero pwede ba tayong mag-usap? Please? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakatulog na si Miguel sa kabilang kwarto. Ako, nakaupo sa dilim ng aking kusina, pinakikinggan ang pagbasag ng kanyang boses. Pinakikinggan ko siyang masira. Ang daliri ko ay lumutang sa ibabaw ng save button. Sandali. Pagkatapos, pinindot ko ang delete. Bakit? Dahil heto ang katotohanan na natutunan ko. Ang pagpapatawad ay hindi kapareho ng pagbibigay ng access. Maaari ko siyang patawarin sa aking puso, balang araw, para sa aking sariling kapayapaan. Pero ang pagbibigay sa kanya ng daan pabalik sa buhay ko? Ang pagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon na saktan ako? Hindi na. May mga pinto na kapag naisara na, ay dapat manatiling sarado. Tinawag ako ni Isabel na background noise. Ngayon, natututunan na niya kung ano ang tunog ng tunay na katahimikan.